Good morning mga paps, welcome to my first ever vlog. So, for several months, inisip ko kung ano yung pipiliin kong motor for daily use or for commute. So, sa mga pipilian ko ay Yamaha Aerox, ADB 160, SCB 150X ni Honda. So, as you can see, si Yamaha Aerox SP ang pinili ko. Ngayon, bakit ko pinili si Yamaha Aerox? Tara, samahan niyo ako. So, bakit nga ba Aerox SP ang pinili ko? So, maraming factors akong consider. So, maraming din motor na kinonsider ko, pero at the end of the day, Aerox ang pinili ko. So, number one is yung kanyang design. Of course, overall design, napakaganda. Number two, ergonomics. Number three, the safety. Then, number four is the security. Of course, very safe. So, isa-isa natin. So, kung titingnan nyo, yung overall profile ng motor is very premium, very classy, very elegant. So sa unahan is very aggressive yung kanyang design, very sporty. So, naka-LED na siya lahat. LED daytime running light. Of course, the signal lights. Meron din ditong plastic na red, so which is parang carbon. Of course, ang ganda. Napaka-elegant. Of course, with red mugs. So, nagko-complement naman yung red na to sa kanyang mugs. So, isa-isa natin. This is SP. Meron na itong ABS. So, front ABS. Naka-single caliper siya. Single channel ABS. So, how about the suspension? Ang suspension niya ay compare sa version 2 at 1, mas mataba, mas malaki. So, ibig sabihin, mas maganda yung play niya pagdating sa mga bankingan, pagdating sa daily ride, of course. At conventional suspension pa siya, hindi pa siya naka-upside down fork suspension. So, dito naman is, of course, ganda ng upuan, very premium. So, may tatak pa na Aerox. Napaka-classy. Of course, sa likod is the conventional design of the Aerox na magpatuloy siya. Pero ang maganda dito is naka-LED na din to na parang pang sniper or R-series. Parang pang R1. Ano? Then, the signal light, of course, LED na. So, pag LED, it means matipid sa kuryente, matipid sa battery. So, the other one is the suspension. Naman dito is double suspension na to. May side plank pa. Red mugs, of course. At ito paano? Compare sa mga Aerox sa version 1 at version 2, this one is naka-disc brake na. So, mas maganda yun ang play. Kung sa unahan ay naka-ABS, ito naman ay naka-traction control system. So, maganda. So, at the same time, ang radiator cover niya din is yun na kailangan palitan kasi napaka-pogi na. So, parang Phenom Sharp. So, napakaganda. So, liquid cooled, of course. So, dito naman tayo, guys, sa kanyang panel. So, ito yung pinangbibida ng Yamaha. Kasi, naka-colored TFT display na siya. So, nagbabago yung kulay niya. Pag maliwanag, pag madilim, nabago din. So, kumpleto na. So, meron na ditong music, navigation, notification, weather, makikita mo na dyan. Of course, may lap time dito kung gusto mong sa circuit ka, gusto mo mag-race, racing, pwede din. So, at isa pa dito, maganda is yung may shifter na to. Saan ka nakikitang automatic ang kanyang transmission, pero meron siyang shifter. So, yung shifter niya is 1, 2, 3. So, primera, segunda, saka tersyera. Ibig sabihin, makakapag-generate ka ng enough torque o power pag kailangan mo sa tuwing babangking ka, mag-overtake ka, hindi ka mabibitin sa power. At the same time, meron din ditong mode, riding modes. Makikita mo to, T means touring mode, then papalitan ko, sports mode. So pag sports modes, mas aggressive yung makina. So kung gusto mong magkarera, gusto mong mag-racing, banking, mas maganda yung sports mode. Meron din ditong charging port, Type-C na. So mas mabilis na ang pag-charge dito. And of course, sa tingin ko, pasok naman dito yung mga mobile phones. Ano? So, yes, may Yamaha Connect na din siya. Keyless. So lahat ng technology na pwedeng ibigay sa isang scooter ay binigay na sa motor na ito. Emotional, ma non voglio contassare.